A few moments. The next day. Good morning, guys. So, we'll be making a day in the review center. One day lang yun, guys. Pero hindi pa ngayon. I'm just showing what I wear today. Kasi, wala na akong damit. I'm sorry about what I wear. Yeah, this gonna be a late upload. Maybe November or December. So, see you soon, guys. 2,000 years later. So guys, papunta na ako sa school and this is my outfit. Yeah. One eternity later. So guys, I came back from dorm after school. Ayan. Okay. Mirror on the wall muna bago pumasok sa room. So yeah, may off-wall mirror kasi kami sa dorm. And yun, that's all. Natira lang kasi sa aking closet ay dresses. So, 4 lang leggings kong dala. Isang jeans. I think 2 jeans. Yung isa medyo sumikip na sa akin, guys. Kaya ito, dress ako. Mga skirt na ang suot ko. So, ito lang yung parang formal ng dating. Wala naman akong pambahay pa susutin ko sa review center. So, hindi naman, diba? Parang inusuto ko naman yung pagka-professional ko. So, guys, this video will gonna be late upload. At yan, nakalimutan ko pala yung susi ko dito sa dorm. At nakakit na ako kanina. Nung bumaba ako, kumuha ako ng susi. At yan, sana guys, makapasa na talaga ako ngayon. And actually, yung binigay ni sir na post-test, on the, sinagot ko lang sa school talaga kasi kagabi, pagod na pagod ako. Pagdating ko, nagsagot ako ng test, ng post-test namin. Tapos, na-realize ko, medyo okay pala yung aking, yung alam ko. Hindi ako nagbasa kagabi. Kumbaga, yung inaral ko, yung mga questions lang bago mag-review, yung nakita nyo ako dito, sulat ko ng sulat, revise ko ng revise, then gawa ako ng flashcards. Yun, natandaan ko lang siya, guys. Tapos, si Sir, napakagaling niya. Ang galing niyang mag-explain. Naiintindihan ko over talaga. Ang galing. Tapos, yeah, guys. See you on my next vlog for my latest update. This video will gonna be late upload. I think, mga last week of November after board exam ko ang upload ko ng about review vlog ko, guys. Ang mga uploading ko lang ngayon na latest ay yung mga July. Yung nakikita nyo yung video ko, July videos pa po yan, guys. Ngayon ko lang in-upload. Naipon kasi siya. So, di naman pwede na sa November ko siya i-upload, guys. Kaya yung nakikita nyo sa YouTube ko is July ko pa na video. Tapos yung dalawa, I think August. And yeah, guys, I forgot. Singit ko na lang to. So, guys, pala nga, as you can see, meron akong ginawang tracker. So, may tracker ako na kung ako'y nagsisimba. Guys, turn ako yung sarili ko kung ako'y nagsisimba every Sunday. Then, I have a tracker also na nagro-rosary ako every Tuesday. Then, doon ko na nalalagay kapag ako'y nag-rosary ng ibang other days. So, turn ako na yung sarili ko. And, talagang maganda siya, guys. Parang it is more on development. It's more on the growth of who you are. Yung journal for me. So, nakikita mo dun yung sa pasa mo kung
ginagawa mo yung mga goals mo, yung responsibility mo. At talagang nakatulong sa akin ang planner and goals sa pag-aaral. The next day. So, yeah guys, I'm going down and you'll see I will going to attend orientation, guys. And yeah, this is my first time to attend the Marian pilgrimage. So, let's go! Proceed to the chapel. Edian, Elisa, at Nene to the chapel, please. Thank you. So guys, pababa na ako nito kasi may orientation kami sa chapel ng building, the second floor ng dormitory. So, ayan, malapit na ako sa chapel from D floor kasi malapit ako sa, pinakang pentro top ng building. So, ayan, yan yung orientation namin, ginagawa yun sa chapel ng dorm with mga madre. So, ayan yung mga kasama ko. Pero separate room kami ha. Separate yung mga rooms namin. Solo kami guys. Nag-ano lang naman kung anong gagawin. Like that. Paano yung mga activities namin sa dorm. Meron kami recreation and all. And mass every Sunday or every other day. Sometimes fresh Friday of the month like that, or pang merong mass, yan, dinidiscuss. So, ayan, napasok na kami sa chapel and tapos na. Tapos na. Hindi ko na-record guys. Siyempre, privacy na yun. So, ayan, ang mga nagtutuloy dyan. Kita nyo na sila. Mga CPA reviews yan. Pero pang mga medicine dyan at saka others, mga tahimik kami dyan guys. Actually, ang pinakamaingay dyan mga CPA review. Akit na ako. So, dumaan ako sa third floor hallway ng dorm. Going exit and going up sa dormitory. Akit na ako dyan guys. Ayan, nalag ako sa aking room sa fifth floor. Actually, wala dito elevator but exercise mo na lang siya. So, ang liwanag ng fifth floor hallway. Kaya, kita-kita ko din. So, nasa kwarto na ako. Ayun guys, tapos na ang orientation of pilgrimage. So, ayun ang gagawin ko. Gagawa ko ng 6 petitions as sinabi sa orientation. So, I will prepare myself before the pilgrimage. And I am so excited kasi first time kong kakapunta sa Mount Carmel. Wow! So, dati kasi holy doors ako guys eh. Nag-holy doors ako dati with passport yun guys. And right now, this is my yung holy doors kasi guys, kasama ko yung friend ko. Kami lang dalawa. But right now, with the Immaculate, with the ICLH resident, ang mga kasama ko. So, yeah, it is fun. And I hope now this could be a holy, more on prayers, more on enjoying. Yeah, sana yung mga petitions is matupad. And we're trying to vlog there kasi first time ko ding makarating dun sa ibang churches. And sayang dati hindi ako nag-vlog noong Holy Thursday kasi hindi pa ako nag-vlog noon. So, this is the life of being a dormitoriana. Guys, being a dormitoriana, living in a dormitory, living with a sister, RBN sisters. Yeah, I will gonna show you what's happening into my life. And enjoy watching my vlog. So, see you soon. See you soon guys kasi ito'y late upload eh. So, I think this pilgrimage will be upload much earlier
So, after natin matapos ang pilgrimage, we were trying to upload this earlier. I think pagkatapos ng pilgrimage. So, yeah guys. Mukhang masaya to guys. Kasi dati na-experience ko Holy Tours. Masaya siya. And, sana meron tayong ma-receive yung katulad ng certificate pa. Yun na-achieve mo yung mga ginawa mo. So, yeah. Let's continue writing my refresher notes and matatapos ko na siya. And, yeah, busy na ulit tayo. And at least, we are eased are pressured and stressed. So, see you later guys. The next day. Good morning guys. And yeah, this is my outfit. The review center. So hard. Ang hirap ng informative exam namin guys. And super hirap talaga guys. So, kailangan pa ako mag-aral mabuti. So, this is my outfit. Naka-jumper ako sa center and yung bag ko and yung clutch bag ko. Nagkahit ko ng mga review materials. So, I will gonna show you my outfit. And I have white hair na already. As you can see, kailangan na natin pakulay ang hair natin. Super stressable na. So, I will gonna show you what do I look like every time I go to school. So, let's go to the big mirror. 2,000 years later. So guys, dito ako sa big mirror ng 5th floor. At ganito ako kung papasok ng previous school. Kararating ko lang. Hindi ko na video kanina sarili ko. I will try to video right now. So, ito yung bag ko at ito yung clutch ko. Lagay ko ng mga review materials. So, that's all. So, ayun guys. Ganyan. So, I will try to vlog yung ginawa namin sa loob ng school. Pero yun ay late upload pa. Yung kung paano pumasok sa school doon sa review center. Eh, nakikita na yung white hair ko sa aking buhok. May white hair na ako guys. Kailangan ko na ipakulay yung buhok ko at dumadami na siya. Siguro dahil sa pag-aaral ko. So, yeah guys. See you later. The next day. So, hell yeah guys. Tapos na mag-lunch at I feel so tired talaga. And, bumili na rin ako ng mga kikitin ko sa pag-aaral, mga kukutin, studying. Kasi yung mga kukutin ko matatamis. So, parang ako, craving for maalat. Pero hindi, ayoko ng super alat. So, bumili na ako ng mga aking chichiryang makikitin. My goodness. So, yeah. Nanggaling ako sa 7-Eleven. And, bumili ako ng mangga. Bumili ako ng mangga 7-Eleven. No, sa daan na. Nakita ko siya. So, mahal ng mangga. Samantalang sa amin, pinamimigay lang namin to. And, ito yung favorite ko, guys. Is chicken skin.
chicken skin ang favorite ko sa lahat ng chichirya. Mangkuwan. Mr. Chips. Hindi na ako nakapunta sa grocery. Baka Sunday or Monday punta ako. Kasi may tinatapos akong notes. Tapos ko na yung refresher notes ko. So, ang tinatapos ko yung compre notes ko. Tapos, yung pinaka-favorite ko since bata ako, Expo. Dalawang binili ko. And, I will try this Culture Blend Italian Creamy White Coffee. This is 15 pesos each. So, and American Blend 3-in-1 latte. So, I will try this. Kasi ang hirap mag-aral. So, kailangan ko ng, hindi naman yung super pure coffee kasi bawal sa akin ng mga dark coffee din. Ano lang, white coffee, mga ganyan, blend latte, mga white coffee, ganun lang ako. Tapos, I am so excited. And yeah, I have my ID already. Yeah. This is so good. So, excited ako makita yung picture ko na black and white. Kasi, I realized, maganda pala yung black and white. Ano yun? Look at it. Yeah, para siyang panahon ni Kupong-Kupong. Pero, you know, it is more classic, no? Parang nirealize ko, pag black and white, classic. Yung mga ganun tipo. Yung more on, parang senti. Like, nag-imot-imot. Ayan, ang ganda. Ang ganda ng ID namin, guys. Ito na. I'm so happy with syempre, ID lace. Kasi I'm collecting ID lace na dito sa dorm. At yung ID lace ko before, nung student ako dito, nakalagay sa bag ko, guys. At yun ay pinawa kong style ng bag ko. Para na rin protection ko kasi this is a holy dormitory. Sabi ko nun eh. So, yeah! Yeah. Tatapusin ko yung compre notes. I'm done with my refresher notes. So I will show you later, maybe not now, maybe by October kasi I'm so busy. So see you on October mag-upload ako ng video by October. Pero maybe mag-upload ako ngayon ng video. Isa lang video. So maybe katapusan yun, guys. So ayan na. I am so tired na. Pawisan ako maigi. Bakit ganun? Mabilis kong pagpawisan. So, yeah. Kasi ganito ako mag-aral. Paminsan, nasa table ako. At paminsan, nasa bed ako. Ang pagkakaiba lang kasi, pag nasa bed ka, may tendency na aantukin ka. So, pagpagod lang ako nandito, I think 2 beses pa lang ako susulat sa bed ko kasi pag nasa bed, naantok ako. Kaya, mas better na dun sa table. Ayun. So, guys, wish me luck. And, malapit na ba? Di pa pala. 2 months to go pa pala. Pero, malapit na sa akin. Although, I don't pressure myself, pero, di ko na siya iniisip. Kailangan mag-aral na ako ngayon. Bakit? Ayoko nang paulit-ulit eh. So, I want this season to be my last day kasi, you know, it is very expensive to have a review. A nursing review. Yeah. And, hindi lang naman ito yung kailangan kong tapusin. Meron pa akong mga goals na dapat tapusin. And, I have age already. I age already. And, meron pa akong pag-aaralin. So, pag-aaralin ko pa yung kapatid kong bunso kasi ako kasi panganay. So, may bunso akong kapatid na actually graduate na siya ng first course. Pero, I want her to become a nurse
gusto ko siyang pag-aralin ng nurse. Para bang ako yung matandang nurse at siya yung batang nurse sa family. So, except sa akin, may isa pang nurse. Kaya papag-aralin ko siya ng second course. Kaya meron pa akong pamangkin na pag-aaralin ko rin, guys. Nakapromise ako sa kanya. So, babae yun. At sabi niya sa akin, gusto niya maging nurse na tulad ko. So, sana makapasa na ako. Ang dami ko pang gagawin eh. Marami pa akong dapat i-show. So, wish me luck. This is my journey. BSN going to RN, guys. Here in the Philippines. So, may exam pa akong titik. Hindi lang local boards na na RN. Magtitake pa ako ng USRN. Kasi I'm planning to become a doctor of public health management. So, yung aking master's, hindi yun ang thesis. I'm going to make it a thesis completing for 6 unit, I guess, ang kakulangan nun para mag-MA, para ma-qualify ako sa Doctor of Public Health Management. So, maybe, sana makapasa na ako ngayon. And, if ever, I have no time here, kung halimbawa ako makapasa, if I have no time here in the Philippines, if they don't give me a chance to become a registered nurse here, maybe I'm going to abroad. Maybe there is my chance to become an RN and completing my master's degree. But the master's degree here in the Philippines is not prerequisite in abroad. So I'm gonna take a master's degree in gerontology. So I want to study the elderly. So to be honest with you, kasi my parents getting older and I getting older the same as well. So there's no masters in gerontology here in the Philippines. So, if I go abroad, maybe that is my master's degree. But then, I need to do it right now. Sana makapasa na ako sa Philippines if ever para, I am doing this to become a doctor in public health management here in the Philippines. But, why they don't give me a chance? I have many things to do. I'm doing it so hard for me. I am not a lakwat Sarah. And kahapon nag-exam kami. Oh my God, so baba na nakuha ko kasi it is 2 hours, I guess, and na-late ako, and then yung umabot yung time ko hanggang lang nasagutan ko. 65. So, yung 66 ko, up to 100, mabilisan ng shading. Hindi ko na alam kung ano yung mga sagot-sagot doon. Wala nang isip-isip yun, guys. Pero hindi ko alam kung ilan ang score ko doon. But I guess, wala pa yung 50 ang aking correct answer. But, if yun ay nabasa ko ng maganda, kasi kulang din ako sa tulog eh. Siguro medyo mataas ako doon. Di rin talaga maganda na kulang ka sa tulog ay mag-e-exam ka, guys. Dapat kompleto ang tulog mo. Kaya nung board exam ko dati, talaga hindi ako nagbasa bago exam ko. Dapat ang tulog ko ay 8 hours hanggang kinabukasan. Dapat kalmado ang aking isip. Kasi pag walang tulog, cramming ka blackout ka. So, ayun. So, see you on my next vlog, guys. So, yung next vlog ko, guys, yung kung paano ko sulatin, how to do note-taking, and my nursing review. So, yeah, guys, see you, and please subscribe on my vlog. This is my journey, guys. So, I'm not pretending. This is a genuineness
of me. So, yeah guys, kung ako'y wrong grammar, I'm so sorry for that, but this is who I am. Kung ako'y corny, this is who I am. Kung ako'y maarte, this is who I am. And I can't change myself. I think there is no way, there is no sin about of being like that, except if you are a bad, like you were bullying someone, you're stabbing someone, that is need to change your attitude, your manners. That's so yeah. Please subscribe. This is Miss Sulde. This is vlog. Bye bye. The next day. Hi guys, good morning, and today is Monday. So every Monday wala kaming pasok sa review center. So we have 3 days in a week in a review center. So for 4 days yung aming pag-review sa mga notes namin at pagsagot sa online test namin. So ngayon nasa ka 8 days ako ng pagsusulat para ma-updates ko yung aking notes, at natapos ko na yung notes ko. Isa na lang topic yung pinaka-latest ang updates ko, and yeah, ito yung aking notes na natapos for refresher notes ko sa Muji na binder ko nilagay. Tapos yung aking for comprehensive na notes, 2 notebook. Guys, parang mauubos ko na siya kasi may October pa. So, yung isang notebook, naubos ko siya. Ito yung for the second 4 days. Yung una, hindi pa ubos. Yun yung pinaka-latest. So, ang hirap guys. Ang hirap na yung araw-araw ina-update mo yung notes mo. Since, ang sakit sa kamay. Parang namanhid yung kamay ko. Katulad kahapon, buti na lang at meron kaming rest day na yung pilgrimage, nakapagpahinga yung kamay ko at isip ko. Ay talagang nakakapagod guys. Tapos, ayun guys, nagkaroon ako ng pimples kasi actually, nung first day, yung first 4 day ko na nagsulat ako ng refresher, actually, 3 days akong natulog 3 a.m. Tapos, yung isang araw, natulog ko 5 a.m. Super, para matapos ko lang yung notes ko. Then, maganda rin kasi sinusulat kasi habang sinusulat mo, binabasa mo na rin. So, merong retention din. Tapos, sa second 4 days ko, para sa comprehensive notes ko, 4 days, 4 days ngayon, yung 2 days ko doon is 3 a.m. ako natutulog or past 3 a.m. Tapos, yung isang araw, 5 a.m. din. So, nakamonitor yun sa journal ko kung ano oras ako natutulog. Talagang ang pagod. Kahit nakaupo ka lang, parang pagod na pagod ka. So, buti na lang may mga pagkain ako dito ng grocery, kaya hindi ako lumalabas pa sa panahon. So, ngayon, ABG na yung topic ko. At yeah, after this, magsasagot ako sa online test namin mamaya. I will try to answer. Ngayong umaga, mag-updates muna ako ng journal ko kung ano yung ginawa ko kasi di pa ako updated sa ngayon. For the September activities ko, ano ginawa ko araw-araw, daily log. Mga 3 days siguro di ako updated kasi nag-pilgrimage kami. So, I will try to show you kung paano ko nire-revise yung notes ko. So, ang hirap talaga guys. Lahat gagawin mo yung paraan para maging okay yung review mo. Ang hirap talaga guys.
Tapos guys, alam nyo, doon sa mga nanonood ng vlog ko, sana ma-motivate kayo. Kasi ako right now, simula nung nag-review ako, never ako naglakwat sa. Kasi, sabi nga nung aking, yung na-inspired ako sa kanya, saka ka nang maglakwat sa after mong makapasa. Kasi mahirap ang nursing, guys. Kailangan mong mag-focus. So, lumalabas lang ako kapag may bibilhin like National Bookstore. Pupunta ako yan. Muji, Papel Merote. Nakalagay sa journal ko. Minsan SM, pero hindi palagi. Kasi maraming temptation. Tapos, yun lang ang pinupuntahan ko. Pag pupunta ako, lumalabas ako. And together, minsan together ng kaibigan kong matagal na si Ate Cherry. So, right now, maubos na yung notebook ko. Hindi ko alam, bibili yata. Siguro, alis ako ngayon, baka bumili ako mamaya. Depende. Depende kung meron akong time. Kasi may tinatapos pa akong ABG, Arterial Blood Gas na topic. Yun yung pinaka-latest. And, yeah, wait nyo yung pag-upload ko ng pilgrimage na during pilgrimage and after. So, thank you for subscribing my vlog. Thank you for the 25 subscriber. Napakakaunti nyo, guys. Pauntay-utay kayo. Dati, 10. Tapos, parang padalwa-dalwa yata, or paapat din. 12, then naging 16, naging 18, naging 22, naging 24, ngayon 25. So, sana dumami kayo guys. Kasi hindi talaga ako yung typical na vlogger na yung addict sa mga gadgets na yung gagamitin kong pang-vlog na camera na yun. Hindi naman ako mayaman na ganon guys. I do vlogging in practical manners. Maybe so, malay nyo, makabili ako ng magandang camera. Kasi, you know, I prioritize my financial expenses. Kasi, as you can see, yung bahay namin sa province, okay yung sa loob niya, furnished na siya. Yung sa labas, hindi pa yan okay. Kasi, priority namin yung study ko sa nursing kasi mahal ang gastusin lalo na sa tuition, lalo na sa review, you know. Siguro pagtatapos ko makapasa din sa board exam, I'm looking forward na ma-okay yung mapinturahan yung bahay namin at saka malagyan ng extension ng kitchen and isang kwarto para sa bunso kong kapatid. So, yung aming labas ng bahay is a sort of okay, pero hindi pa siya painted. Hindi pa siya okay yung bubong. So, matagal na kasi. Pero sa loob, okay siya. Yung aming bakod, wala pa. Baka ngayong month or next month, magkaroon na kaming bakod. Kasi medyo mahal din eh. So, ayun, I am thankful na din kasi my family is very thankful kasi nagpasukat ang auntie ko ng lupa sa gilid. So, wala na susukatan sa amin, harapan na lang. Kasi kabilang lot, nagsukat na rin sila ng lupa at yung sa likod, nasukatan na rin. So, ang susukatan na lang namin yung magkabila at saka yung likod. So, try na mother ko ipasukat din. Siyempre, malam. Diba? And, yeah, nalagyan ng bakod na ang harap ng bahay namin para maging alam na ng boundaries, diba? Hindi mo basta-basta. Kasi sa aming bahay, may papasok na lang nang walang paalam kasi may umiigib sa amin. Wala silang tubig. So, yung amin kasi podar ba yan? Ano ka lang tawag? Yung aming bakuran, may sarili kaming tubig. Eh, dun sila umiigib pag wala silang tubig. Kaya, kailangan lagyan ng bakod para matuto naman silang magsabi bago pumasok ng bakuran namin. So, minsan kasi diretso-diretso na lang. So, mahirap na, diba? So, hindi naman kami madamot.
all are very welcome na umigib sa amin tubig at hindi naman kami madamot na tao. So, marami nang nakainom ng tubig namin. All throughout, I think, and I believe, sa buong distrito ng Mugpog, marami na nakainom ng tubig namin. And, yeah, I hope na maging okay yung review ko today. Napakahirap maging isang reviewee. Lahat gagawin mo kung paano ka papasa. Kasi as a part ko, hindi naman ako nagpabaya. Dati na ginawa ko kung paano ko mapapa-okay yung aking pag-aaral. Then at the same time, tuwing mag-take ako ng board exam, nasagot ko naman yung papel. Pero pagdating ng result, hindi naman yun. Di man okay yung result kahit nag-aaral ka maigi. Parang kulang at kulang pa rin. Hindi ko alam kung bakit gano'n na ba ako kabobo. Yung so, guys, I don't know why. Maybe this is not di pa yung di ko maintindihan. Hindi pa yun yung tamang oras ko ng pagpasa, sabi ng prof. Ibig sabihin, may oras pa ng pagpasa. Naisip ko ba, bakit kailangan sabihin na this is not your time to pass? Ganon. Bakit ganon? Dapat, it is your time to pass kasi nag-aral ka mabuti. Bakit ganon? So ibig sabihin, kahit mag-aral ka, hindi ka papasa. Yun bang ibig ko sabihin, that is not a good motivation. Sa Amerika kasi, alam nyo guys, 2 weeks nang nag-aral yung kay YouTube ko na USRN, nakapasa siya. Naka 75 siya. Pero ako, 6 month ako nag-aaral. Like, last take ko, 6 month ako nagsasagot-sagot ng mga question. Pero walang nangyari. Tapos ngayon, syempre kahit 2.5 months ako sa review center, nagsa-self-review rin ako, nagsasagot din ako. So, equivalent to 6 months din yung review ko ngayon. Pero wala pa rin nangyayari. Hindi ko din alam ang strategy, guys. So, I don't know. God knows na lang. Naniniwala naman ako kapag may ginawa sa'yong mali, may kapalit, diba? Si God na ang bahala kung may gumawa sa'yong masama. Ayun. Naniniwala ako sa karma. And, yeah, guys. Mahirap kasi eh. Alam mo yon, take ka ng board, mahal ang gastusin, tapos hindi ka papasa. Yung mga tipong ganun, you do your best na, tapos nagkagastos ka pa. Hindi naman, kung buti bagay yung ginastos mo sa review, ay basta-basta ganun lamang. Hindi ka naman mayaman like me. Buti ako yung mayaman, no? For example, kahit meron akong pera na kukuhain, ganun. Hindi, no? Huh? Napakarami na ng ginastos ko sa profession na to, and I take the risk financially and my age. You know, you can see the life of me here in YouTube as a student and a reviewee. And you can see my struggle, my sadness, like nung na-failed ako. Tapos ngayon, I am filming a vlog about how I studied. Study with me, how to do note-taking, yun. So, hindi naman ako lagi nagwa-vlog ko kasi mahirap. Pag rest time lang, pampatagal ng pagod. And kapag naman ako yung nag-upload ng video, hindi naman ako nag-Facebook o YouTube yun. Uploading lang yun, guys. At kung ako naman nag-YouTube, music lang habol ko, guys. At least, kasi sa YouTube, guys, search mo sa YouTube, guys, yung mga music na 3 hours. Like, Sound of Waves. Habang nag-aaral ka, search mo sa YouTube yung Sound Waves. O kaya umuulan na sounds while studying at
Yeah, it give you comfort and calm sa paninig mo. Mahirap kasi mag-aral na maingay. So, hanapin mo sa YouTube yung mga videos na 3 hours rain. Tapos, 3 hours wave. Yung mga ganon. 3 hours wind. Yung mga ganon, yung tahimik at talagang maganda. Yun yung aking mga pinapakinggan sa YouTube. O kaya, trumpet na 3 hour sound. Yun. Yung walang kanta, yun, mga sounds lang yun, guys. So, yun ang aking hinahanap sa YouTube na mga sounds. So, ganun ako pa nag-aaral. So, guys, yeah, nakita niyo yun. I'm updating my journal. So, see you on my next vlog, guys. Or see you on the other day of continuation of this vlog. So, maybe this will be late upload. Mauna pang upload yung pilgrimage. And the pilgrimage ay napakatagal na video. At ang hirap i-edit, guys, nun yung ikakat mo yung video, padudugtungin mo. Tapos lalagyan mo ng effect and sounds. Lalagyan mo ng text, lagyan mo ng music. Ang hirap mag-edit, mag-cut ng videos. Mahirap pala ang gawain ng mga video editor. So, ayun. I think it takes 4 hours. Tapos, wala pa yung text and effect. So, hindi ko pa, yung 4 hours na yun yung pag-publish para hindi man mawala yung mga video. So, yung paggawa naman, madali lang naman, mga 2 hours siya. Pero, hindi pa rin tapos yun, guys. So, medyo matagal pa, by katapusan ko pa ma-upload yun kasi marami pa akong priority. So, guys, see you on my other day next vlog, guys. The next day. Hi, guys. Katapos ng kumain. And, yeah, feeling ko, parang ang taba ko. Taba ko na talaga, guys. And, I'm just wondering, diba? Pang minsan, may mga lalaki akong na, parang ginagaya nila yung boses ng ex ko. Maybe, kaibigan sila, kasi yung ex ko is frat, baka lang. Well, hindi ko na iniisip sa ngayon, kasi, there's nothing wrong with that. Lahat naman ng tao pare-parehas ang boses. Okay lang ko. I'm happy. And may asawa na yun. I'm happy with my life right now. Wala lang. Napansin ko lang yan, guys. Na-observehan ko lang. Pero di ko naman na pinapansin. Baka lang naman. Tignan ko yung aking kilay. And, guys, alam nyo ba dati? Syempre wala akong alam, sinabihan ako ng ex ko na, who are you daw? Ako daw, sino daw ako? O, ngayon, pag pinapansin niya ako, di ko siya pinapansin, bakit? Ngayon nyo lang ako pinapansin, samantalang dati, sinasabihan niya akong who are you, at kung ano-ano sinabi niya sa akin. Well, who cares? Tapos, may magagaya-gaya ng boses niya. Inagaya yung boses niya. Akala naman ng mga lalaki na yun in love ako doon. Excuse me, may asawa na yun. Hello. Ako, single. I am happy and ready to mingle. And I am focused to my studies. Who cares? Diba? Wala namang wenta. Pati, hello. Nung mga panahon na down ako, diyan mo makikita ang totoong nagmamahal sa'yo, guys. Kapag mahal ka ng lalaki, kung kahit anong mangyari sa'yo, girl, nandyan pa rin siya. At pagtatanggol ka niya, kahit anong mangyari, sabihin ka sa iyo, that's what I have learned, and he is nothing. And yeah, let's go back to our disposition, our status today. Yeah, today, yun nga, natapos ko na and I am studying ABG today. At naubos na yung highlighter ko.
Ay, ayun. Baka bumili ako mamaya ng highlight. So, ayun guys, naubos yung highlighter ko. At baka mamili ako ng highlighter at isang notebook lang. Pang may nakita lang ako na notebook na yung gusto ko, pero kung hindi, Muji na lang gagamitin ko. Kasi may Muji pa naman ako, so ubos na yung leaves. At talaga guys, kapag pala nagsusulat ka, 8 days, like 4 days nung last week, then ngayon 4 days, ang sakit. Alam mo, okay lang yung mga apat na daliri, pero yung thumb, yun ang parang manhid. Manhid na kasi tinapos ko lahat yung notes ko eh. At ang pagod, ang hirap mag-update. Ay, ayun. Huwag na natin pag-usapan ang X kasi X na yan eh. There's no turning back. Diba ga? Who are you to me? Oh my God. Who cares? Huwag mo nga akong pansinin kung nanonood ka ngayon. Huwag mo na akong pansinin. Diba ga? Who are you me? I am very move on. And ready to mingle. But, I have priority. Kung merong maliligaw sa akin, syempre, he understood me kasi I have priority. Panganay ako eh. Ayoko din ng lalaking hello. Hello. Yung palayaw ko at tawag niya dun sa ngayon. Hello. Tapos yung pangalan ko, gusto niya maging ako. Ano ba to? Ako ba nababaliw o yun? Pero hindi na natin dapat kapag-usapan yan eh. Kasi, since kasi napansin ko lang, syempre yung ex ko is included sa frat. Maybe may mga kaibigan siya na ganun. Kapag nakikita ako, agayahin nila yung boses. Syempre, ang tendency, mapapalingon ka guys. Yan naman nakakainis, diba? Ikaw, na-experience mo ba yun? Move on ka na. Move on ka na, happy. Tapos, may nakasabay kang lalaki, hindi mo akalain na kaibigan pala siya ng ex mo. Ang tendency, ginaya niya yung boses ng ex mo. Di makapatingin ka, tapos asabihin na, hindi pa yan move on, ang kapal naman. Sorry to tell those words. You know, magpapatingin ka naman talaga. Di, sa susunod, hindi na talaga. Kaya pag nakikita ko yan, hindi na ako tumitingin. At kahit marinig ko pa yung boses na yan, ako, who cares? Napapag-aralan talaga na wag pansinin. Kasi tukso lang guys yan eh. Nag-aaral ka tapos dinidistract ka lang. I bet to tell you this. Nangyari yan sa akin. Tas ang nakakatawa niyan, 10 years ago pa yan guys. Di porket 10 years ako na single, ay hindi pa ako move on. Hello guys, single ako ng 10 years pero super busy ko kasi panganay ako. Marami akong dapat ibalik sa magulang ko. Pati kung may boyfriend ako, yung naiintindihan ako. And akala yata, porket single ako, ay hindi pa ako move on sa kanya. I just call Lord. Sa totoo lang, hindi ko na nga yan pinapansin eh. Like, pag pumunta ako doon sa bayan, nakita ko yan, hindi ko na yan pinapansin. Ba't ko papapansinin yung walang kwenta? Diba ga? Anong meron sa kanya at kailangan ko siyang pansinin? Matapos niya sabihin, who are you to me? And, using may mga palayaw and everything. Hello, good for you. I am very respecting you pa naman, pero I will not neither. I will not. Pero hindi ko naman gagawin yun. Pretending na lang na hindi kita kilala. Ganun na lang. Let's say those words sa mga babae, ha? Let's pretend na hindi nyo siya kilala. Kasi marami naman dyang boys. Hindi lang naman siyang tao sa mundo.
Ang nakakaasar kasi niyan, ginagaya yung boses. Like, for example, nalaman na ang apelyido. Halimbawa, nalaman nila na ang ex-boyfriend mo ay, ang pangalan ay guys, sabihin naman na, ay may ka-text. Eh di pa sasabihin, parang pag-iisipin ko niya, ay di, parang yung ex-boyfriend mo, yung, yung ba nakakatawa yung mga gano'n, yung mga, ay nako guys, sa totoo lang, wag nang pansinin yan. Mga distraction lamang yan. May makikilala ka pa na mas higit dyan. At I'm sure, pag dumating yun sa'yo, napakagandang privilege yun guys. Yun ay nanggaling na kay Lord. Kasi walang pumahal ka ng isang tao, hindi yun gagawin sa'yo. Kahit ano pang mangyari. Guys, yan ang aking advice. So, right now, aalis ako maya-maya. Naayos ko lang yung sarili ko. At talagang, ang laki na ng eye bag ko. And guys, like me, nananahimik na ako. I'm focused to my career. Dito sa career na to, I don't care. We never talk. He never go to my house. We never talk to him, even my parents. So, lawan ta guys. So, wag na. Past is past. It's over. When you say X ka na lang. May ganun na. Alam mo guys, napapag-aralan yan eh. Ako nga, napag-aralan ko yan. Napag-aralan kong hindi pansinin yan, guys. Napag-aralan kong hindi pansinin, guys. Totoo lang mo, mapapag-aralan mo yan. Believe in me. So, before further ado, mamaya, aalis ako at pagdating ko na lang ako magbablog kapag nakabili ako ng highlighters. Kasi ubos na kulay yellow ng natira. Kasi yung yellow ko, nagamit ko lang sa tapi. Sa tapi ko, iba yung kulay. May sistema kasi ako. Para mabilis kong ma-memorize. Sige, bye! Yun lang ang story na konti. Na kwento ko lang sa inyo guys about ex-boyfriend. Kasi, you know, it's a piece of advice. Especially you're move on and then you're distracting by them. So, at least nagpakatotoo ka. So, yun guys. I'm sure maraming matatawa sa mga Facebook ko at wala akong pakialam doon. I don't care. At least nag-enjoy ka. Pinanood mo ako. At nagpakatotoo ako. Guys, yun ang importante doon. So, I hope may natutunan ka. I feel happier. So, yun guys. See you later. A few moments later. So, ayan guys. Dumaan ako sa off-wall mirror namin sa P-floor. Napakaganda nitong mirror nito. I love it. I want mirror like this talaga. So, yeah, papunta na ako sa SM. Para mamaya ng ibang kagamitan kakailangan sa review. So, yeah. See you later. A few moments later. Hi guys! Nandito na ako sa dorm at nagpalit na ako ng damit. Super init sa labas. Talagang tagaktak yung paus. Pero malamig. Medyo malamig na pero ang init. So, ayan. Ang pimples ko sa ilong ko. Ang sakit yun. Kakainis. So, yung binili ko sa National Bookstore guys. Wala yung favorite. Yung favorite highlighter ko, dong na para siyang midliner, pero mas maganda, for me, mas maganda sa midliner, yung dong highlighter. Yun nga lang, mabilis siyang maubos yung tinta at hindi siya refillable. Ito guys, yung nahanap ko na highlighter.
yung Twin Liner. Soft siya. Yung kulay kasi niya is pastel. Sorry. Is pastel. Tapos, pag sinade mo siya dun sa sinusulat mo, light lang siya, hindi masakit sa mata. Ay, ubos na. Mas mura kaya to. 29.75 lang to eh. Ay, ubos na ngayon. Ewan ko sa Lazaro kung meron nito. Hinanap ko, kaya ako natagalan guys. Hinanap ko siya sa Manila. A few moments later. Guys, hindi lang akong gumagawa ng ganito sa YouTube. Most of all student na nag-share ng kanilang note-taking ay mga successful na ngayon guys. So guys, try na mag-search sa YouTube ng mga ganito sa ginagawa ko. At marami kayong matututunan guys. Kung paano magsulat sa notebook. There's a lot of topic there kung paano nyo i-organize ang notebook mo para hindi kayo mali sa paggamit. The next day. Last week is most appropriate response will be the person. So correct answer is C. Guys, ang vitamin C po, nasa-synthesize sa, from our bacteria sa intestines. Di ba guys, kapag napanganak ang baby, sterile po ang intestines na. Kaya walang bacteria na mag-synthesize for vitamin A, kaya prone sila for bleeding. That's why we give vitamin A. Next number, okay? Security assessment is helpful in making babies needs, even before the use of pregnancy or pregnancy. The nurses assigned in the nursery should know that the common assessment tool The next day.
So, ayan guys. Papasok na ulit sa review center. 2,000 years later. So, yeah guys. Ayan. Papasok na ako sa school. And ready na yung packing ng lunch ko. Ayan. Back to the mirror. And 2,000 years later. so, ayan guys. Nakabalik na din sa dorm. Pagod na pagod ng lola kalalakad. Diba? Kinuha ko yung pagkain ko sa refectory. Yung aming dining hall sa dormitory. Ayan. Pinas forward ko na yung video. So, yeah. See you later. So yeah guys, nandito na ako sa dorm and napaka-init sa labas. So yeah, this vlog is all about some few days in my review life. In the review school as a reviewee, these are some few days in my life as a reviewee. So, yeah. Super tired kasi natulog ako kahapon mga 3 a.m. And then nagising ako 7, namitig ako and nalito ako kanina, but then I'm thankful mabait yung professor namin, si Sir Escobar. Hi sir, thank you so much, napakagaling mong professor, reviewer, ang galing mong so yeah. So yun guys, ang suot ko lagi ay long sleeve sa review kasi malamig sa loob at yun ang kailangan namin, cold. Kaso paglabas is mainit, pero okay lang, protection din sa balat. So, ayun guys, yeah, hope you enjoy watching my vlog. This vlog will going to be late upload, at saka pang may time lamang ako nag-video nito, and hindi palagi ako nagpa-vlog, kaya super late upload nito. Yung mga videos ko sa review center, konti lang yun, kasi guys, di naman, yun, privacy, konti lang talaga ang aking video doon. Siguro isang beses lang ako nag-video, mga 2 beses, ganun lang. So, this is just a share. I want to share to you my life as a reviewee of nursing licensure examination to become a registered nurse. So, yeah guys, samahan niyo ako sa aking journey to become a registered nurse. Hopefully soon, tingnan natin kung makakapasa tayo sa board exam for the 40 guys. I hope makapasa na tayo. So yeah guys, please subscribe on my vlog. See you on next other day guys. Sorry about my hair. So yeah guys, see you on my next other day, and yeah, please subscribe on my vlog. See you. A few moments later. So, ayan guys. So, nagta-tracking na ako ng aking mga ginagawa in a month. So, yan yung journal ko guys. So, it helps me a lot in studying and in my daily living. I love journaling guys from the beginning, since when I was high school. So, yeah. See you later. Or on my any other vlog.
The next day. So, ayan guys, papasok na ulit sa review school. Ayan na ang aking outfit of the day. So, yeah, see you later. 2,000 years later. So, ayan guys, back to dorm na. Kinuha ko na yung pack dinner and lunch ko. Ayan, kasi kalimitan 6 p.m. na ako dumating or 5 to 6 p.m. ng hapon. So, yeah. Lapit ako sa kwarto ko. And yan, dito na ako sa room. So yeah guys, nandito na ako sa dorm. And take note, sira na pala yung aking sapatos. Bakit ganun ang pagkasira niya? Parang ginupit. Or what? Sira na. So, bibili tayo next month ng sapatos kasi wala na akong sapatos. So, yeah. Dito na ako. Galing ako sa review. And the review was okay. The topic and concept today is maternal nursing. And the lecturer was great and I can understand well. And of course, there's a creepy story na naman. Bago kami movie, may nakita kaming creepy dun sa school. Oh my god. I have nothing to say about it. Let's move on. And yeah, kailangan mag-aral mabuti. And nag-exam, may post-test kami. And ayun, nakakuha naman ako mahigit sa kalahati. And I'm thankful for that. But I need to start again. That is not a sign that you will be passed. Kailangan mag-aral ka pa rin mabuti. So, yun. So, yeah. See you on my any other day vlog. This is only a part of my vlog. So, bye guys!